Hello sa lahat ng mga kablons. Itong video na to guys is ginawa ko dahil parang gusto ko na rin malaman ng mga yung bang bagong santa dito sa Hong Kong. Alam niyo kung bakit? Sobrang nalungkot ako kasi nga sa isang kaibigan na hindi natin ini-expect na mangyari sa kanya. Even siya, hindi niya alam na mangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa pang-araw-araw. So, alam nyo, nalungkot ako sa kanya. Nung nakita ko sa video na in-upload niya, yung naging karanasan niya sa kanyang amo. So, ang sa akin lang guys is, alam nyo, as a OFW, kahit sa akin man, talagang nag-iingat ako. Pero hindi natin alam, hindi natin kontrolado yung mga amo natin na kahit anong ingat natin sa kanila para wag tayong magkamali. Pero once na ayaw na talaga nila sa inyo, may mga pangyayari na hindi natin alam na baka gumawa sila ng paraan para talagang matsugi ka. Yung ganon, di ba? Alam mo, sa totoo lang, nalungkot ako sa kaibigan ko kasi nga dahil sa ginawa ng kanyang amo sa kanya na ganito pala dito, kahit na gabi na, pagkaayaw talaga sa'yo, hindi natin alam na pagbalik mo, ganun ang mangyayari. Eto guys, panoorin nyo at sana maintindihan nyo na talagang napakahirap dito. Hindi mo expect na ganun ang mangyayari. So, eto yung video na to na talagang nalungkot ako bilang kaibigan niya. Hindi ko talaga ito inaasahan. So, wala namang problema sana kung gusto kong pababain. Walang mismo walang problema sa akin. Pero yung pagbibintangan ako ng hindi ko talaga ginawa. Parang sama-sama na iba. Alam niyo guys, di ko talaga inaasahan na urada akong pinababa ng amo ko. Grabe pagod ko. Tingnan mo yung luggage ko kasi nga hindi ko naman alam na bababa pala ako. Kaya nagtatapon ko nga yung iba kong gamit kasi nga ang pagdadala marami. Ang dami kong dala. Ang nahingal ako. Siyempre ako lang mag-isa ng oras na pasado 10:00 na. Alam mo guys, di ko talaga ito inaasahan. Ganun ang mga amo dito sa Hong Kong. Panood nyo naman yung video, di ba? Sa kanya mismo yon. Alam nyo, nung una, hindi ako makapaniwala sa ganung sitwasyon. Alam mo kung bakit? Kasi nga, never, kahit kung siya man, di siya nag-expect, ako pa kaya. Tapos, nung makita ko na lang sa, ano niya is, ganun mangyayari, di ba? Nalungkot ako, minisage ko siya, pero alam nyo na, pagka ganung sitwasyon kasi, kahit ako man, sa akin, kahit kaibigan niya ako, kumbaga parang siguro gusto niya manahimik. So, until now, nakikita ko na lang sa FB niya yung okay naman siya, wala namang masamang nangyari, pero that time, di natin alam kung ano talaga yung nangyari. So, nasa kanya na yun, respetuhin natin kung ano man yung naging problema sa kanyang amo. Then, ang sa akin lang guys is para sa mga baguhan o para sa kahit sinong mga OFW dito na nagtatrabaho, even sa mga pamilya natin, hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa araw-araw. So, kailangan nating maghanda. Yun lang yun. Maghanda tayo sa kung ano man pwedeng mangyari. So, ang gusto ko lang iparating is, we need to pray. Kailangan tayong magdasal sa pang-araw-araw. Kasi kung ano mang mangyayari, at least handa ka, di ba? Hindi mo na kailangan na, ganun pala. So, ganun lang guys. Ang sa akin lang is, kahit paano may matutunan naman yung iba na sa nangyari sa kanya na huwag tayo maging kampante sa mga amo natin kasi hindi natin alam yung mga utak nila. Kahit man lahat ginagawa natin para sa kanila, pero kung talagang may mga amo na yung utak alam nyo na, kaya hindi ko nasasabihin. Basta mga ganung bagay kasi kahit naman tayo minsan, di ba, may mga bagay din tayo pumapasok sa utak natin na hindi maganda. So, ingat pa rin tayo at paghandaan natin yung pang-araw-araw natin pamumuhay.
Kaya, ayun lang guys, sinare ko lang sa inyo yung ganong sitwasyon kasi kahit sa akin na mangyari, yun lang. Salamat sa panonood, sa konting oras na ibinigay nyo sa panonood na video na to. At sana may natutunan naman kayo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos. Bye!